Magandang araw sa inyo guys. So ngayong araw mag-update lang tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam niyo naman guys na hindi tayo nakakapag-upload nitong mga nakaraang buwan. So 5 buwan na yata, eksakto na hindi tayo nakakapag-upload. Kasi guys, alam niyo naman yung dahilan dahil nag-review nga tayo sa yung board exam natin. So yung board exam namin, ginanap siya noong November 20. So 3 days yun, 20, 21, 22. Tama. Tapos yung result naman, lumabas lang yata ng nakaraang linggo, which is yung December 4. So yun naman talaga yung expected date na ilalabas ng PRC yung result. Bali ito guys, update lang ito. So yung nangyari sa atin, nag-review nga tayo ng 3 months and then self-review ng parang 2 months and then hindi, tama. Nag-review tayo ng 1 month lang pala. 1 month lang pala yung kasi mid-year kasi ako, parang may span pa na tumambay ako, yung gumawa tayong YouTube channel, nag-business. So ayun guys, yung parang kompleto doon sa 2 buwan, 3 buwan ng pagtambay natin. And then yung pagtambay, and then yung 1 month, 1.5 month, nag-review tayo so doon nga sa school natin, which is yung nilabas natin yung video ko na, yung last na nilabas na video natin. And then, pagkatapos nun, may 2 months pa ako na self-review. And then, pagkatapos ng self-review, yun na nga, pumunta na tayo doon sa kung saan tayo nag-board exam. Bali nag-board exam ako doon sa Rosales, sa Pangasinan. Kasi yun yung pinakamalapit na pwedeng pag-examan dito sa Tarlac. Bali, so ayun nga guys, nung nag-exam tayo, nung 20, nakaraos naman, hindi nung lumabas yung result, nakapasa nga tayo guys dahil ayun nga guys, nakapasa tayo kasi sa dami ba naman na pinagdaanan natin sa review. Ayan. Tsaka kahit nakapasa tayo, syempre may mga kasama pa rin tayo na hindi nakapasa. Pero ang masasabi ko sa kanila, meron pa naman mga susunod. Wag lang sila mawawalan ng pag-asa. Siguro hindi pa naman talaga ito yung time nila or may plano na iba para sa kanila. So ayun guys, dahil nakapasa na nga tayo, pwede na siguro tayong gumawa ulit ng mga video. Pero marami pa kasi tayo naasikaso, so bali hindi natin alam kung anong schedule ng video natin. So ayun lamang guys, maraming salamat sa inyong lahat. So nung umalis ako sa YouTube, parang 200 plus pa lang yung subscriber ko, and then pagbalik natin nasa 600 na tayo. So maraming salamat guys. Sa mga nagko-comment tsaka nagme-message sa akin sa Facebook, hihingi na rin ako ng pasensya dahil nga busy tayo. Marami tayong ginagawa. Hindi ako nakakapag-reply sa inyo. Nakakaya kasi guys. Focus lang talaga ako nung nagbo-board exam ako. Kasi guys, ang disadvantage ko sa ibang examinees, bali ang course ko kasi is agribusiness, which is parang optional lang ang pagtitik ng agriculture, yung licensure licensure examination for agriculturist. Kasi nga nakakuha naman ako ng units. Sa totoo lang, kompleto naman yung subject na, yung 6 na subject na pinakamahalaga sa agriculture, na-take ko naman yun. Kumbaga parang pinaka-major ko lang talaga yung agribusiness tsaka yung economics. So, basta kompleto may subject na yun, pwede ka mag-exam sa dun nga sa licensure ng agriculture. Pero, so yun na nga guys, dahil nga dun, kumbaga meron kasing yung mga na-take yung mga agricultures na hindi ko na-take na pwedeng lumabas sa board exam. So, nakafocus talaga ako sa pag-review. So yun lamang guys, maraming salamat sa mga nakasama natin sa board exam. Yung mga katabi ko lang sa classroom namin habang nag-exam, na mga naging kaibigan ko, may hindi nakapasa, may nakapasa. So congrats din sa kanila. Tsaka sa nagturo sa akin simula nung prep, nung kinder, nung grade 1 hanggang grade 6, nung junior high school, senior high school, tsaka sa college. Lalo na sa college guys, kasi doon talaga yung marami ka talaga matututunan sa mga prop mo, yung mga kahit di nakasulat sa libro, yung mga nakasulat sa libro, ayun guys, tinuturo nila yun.
para piniprepare ka sa board exam. So, ay lamang guys, kung ayaw nyo na panoorin yung, magkakwento kasi ako guys kung ano experience natin sa board exam ko. So, kung ayaw nyo na panoorin, pwede nyo naman nang i-skip. So, ayun lamang guys, maraming salamat ulit. So, ito na guys, magkakwento na tayo. So, balit yung nabanggit ko nga, pagkatapos nung review, may self-review tayo na 2 buwan. Ang diskarte ko nun is, bali, ano kasi yun, bali 8 weeks yun, then 6 subject. So, kada review ng every week, isang subject. Eh di may 2 pa na, linggo na, di magagamit. So, yung 2 linggo na yun, every 2 days, pinapaikot ko ulit yung mga binasa ko. So, ganyan lang guys, basa lang ng basa sa memorization. Hindi ako masyado nag-memorize, kumbaga iniintindi ko lang yung sinasabi sa libro. Kasi hindi naman definition ang lalabas sa board exam, which is yung siya din, definition din siya, pero hindi yung definition na basta-basta makikita mo sa libro. Kumbaga guguluhin pa nila yung definition, pero yun din yung sagot. So ayun na nga guys, natapos na yung review ko ng self-review. And then pumunta na kami doon sa Rosales. Ayun guys, doon na nagsimula. So yung kaba natin, sobrang nakakaba talaga. Kumbaga, kapag kinakabahan ka kasi napapagod ka din eh. So, ito lang masasabi ko sa board exam, napakahirap ng board exam kasi 3 araw, 6 na subject, tag, 2 kada araw. Kumbaga, sa kaba mo, bago first day, kinakabahan ka nung first day, second day, third day. Yun guys, nakakapagod talaga yung kaba. So, nung uupo ka sa room mo, ako kasi guys, yung pakiramdam ng kaba ko, parang natatae, nasusuka, naiihi, parang ganun. So, nakakapagod. Nakakapagod nga yun. So, nung first day, 6 na subject yun. Ang una namin tinik is yung soil science tsaka crop science. Hindi ko na naalala kung ano na doon, pero soil science yata. So, ito guys, parang pabonus yung first day nila. Kasi yung first day, yun yung mga gamay na subject tsaka parang madali na subjects, which is yung soil science tsaka yung crop science. So, yung soil science ko, ang nakuha ko dun out of 100 is 89. So, parang 11 lang yung mali ko kasi madali lang siya guys. Kumbaga, kung anong scientific explanation ng soil or ng lupa, ay ganoon na talaga siya, mahirap nang baguhin. And then, walang masyadong research na lumalabas, walang nababago. Kung lupa pa rin. Yung soil moisture, yung bulk density, particle density, ganoon pa rin. So yun guys, madali lang yun. Buti yun yung nauna. And then, yung sumunod, crop science, di ko masabing madali, di ko din masabing mahirap. Kumbaga katamtaman lang siya. Kasi yun yung gamay mo talaga kapag nag-take ka ng agriculture course. Kumbaga, 2 lang yan. Kung mahilig ka sa halaman, mahilig ka sa hayop. Pero kung para sa akin, yung halaman, dahil nga laking bukid tayo, medyo madali lang din para sa akin. Pero mahirap sa ang tawag na dito, may tawag din eh. Kumbaga parang katamtaman lang siya. May part na madali, may part na mahirap. So, ayun guys. Ang nakuha ko naman hindi ko na maalala kung ano nakuha ko sa crop science, pero sa tingin ko 85 yata. So, ipa-flash na lang natin yung rating ko talaga para makita nyo na din yung score. And then, doon sa second day talaga, so, masaya pa tayo nung first day. Second day, 2 subject na naman, umaga at tanghali. Bali, yun na yung pinakamahirap na subject kasi crop protection. Yung pinakauna. So, yung crop protection, isa talaga yun sa pinakamahirap sa bilang agriculturist. Kasi, ang marami pa nakapaloob dyan na parang may 3 pang subject sa isang subject. Kumbaga yung entomology, plant pathology, tsaka yung weed science. Yung 3 yan, mahirap yan kasi sa weed science pa lang, merong sedges, may grasses, may broadleaf, mga ganyan. And then doon naman sa plant pathology, syempre meron dyan virus, merong bacteria, may fungi, may basta yung mga yun guys. And then doon naman sa entomology, meron dyan yung mga insect order, yan, may hirap yung mga yan. Bali, pero halos confident pa nga ako nung sumagot sa crop protection. Pero yung pala yung pinakamababa, kumbaga paglabas ko sa exam, ang dami ko nasagot, kang gano'n. Tapos, yung pala yung pinakamababa. Kasi
ang parang mayroong 5 questions doon na tungkol sa pesticide computation. Kumbaga magko-compute ka ng active ingredient ng insecticide, mga ganyan-ganyan sa area na ganito, sa ganan. E di kako, ang dami ko nasagot na computation, kako di ako nagkamali. Pero sa computation ka lang pala tumama, pero dun sa mga definition tsaka sa mga ibang explanation, so marami palang mali dun. And then susunod na yung ang tawag na dito, animal science. So tanghali na yun, talagang hapong-hapon na dun sa talagang pagod na pagod ka dun sa crop rotation kasi nga ang hirap. Bali dun sa animal science, yun pa isa sa pinakamahirap. Kumbaga puro situational talaga. Bali sabi kong ganyan, binigay yung exam sa akin. Kapag alam ko yung number 1, baka madali lang yung board exam, yung examination para sa animal science. Di tinignan ko na yung number 1 na ganyan. Hindi ko alam yung number 1, kako. Mahirap to. Tinignan ko yung number 2. Hindi ko pa rin alam. Hanggang nakaabot na ng number 7, saka pa lang ako merong alam na sagot. Sabi ko, patay. Wala na yatang pag-asa. Di tinignan ko pa rin, sinagutan ko pa rin. Bali, sa dulo, may 3 situational na question. Kumbaga, per situation, may 3 question. So, 3 situation yung bali 9 na question yung nakalagay ito. So, sinagutan ko kasi computation siya. Nung nasagot ko yung 9, sabi ko sa sarili ko, lahat ng nasagot ko sa lahat ng pagkapindot ko ng equal sign sa calculator, kako lumabas na agad yung sagot. Sigurado may 9 points na tayo. Hindi ayun, binilang mo lahat ng tamang sagot, parang nasa 23 lang yung tumama mo na sagot. Di sabi ko sa isip-isip ko, 23 lang yung alam ko na tama yung sagot, na siguradong tama yung sagot, 75 pa yung passing. Di ang alam ko nun talaga, baka yun yung magpapabagsak sa akin kasi ang pwede ka pa makapasa basta hindi ka below 60 yung grade mo sa isang subject, basta nahila ng ibang subject. So kung yung average mo is 80 pero may below 60 ka naman, is bagsak ka pa rin, parang ganun, di ba? Pero kapag may below 60 ka, pagka may above 60 ka naman, and then below hindi ka naman, may bagsak ka na less than below 75 pero hindi naman below 60. Kunwari 65, may grade ka na ganyan, pero nahila ng isang subject na sa rating mo, pwede yun guys, pasado ka pa rin. So ayun na nga yung answer, kako, napakahirap. Edi paglabas ko ng room na ganyan, kako, wala na yatang pag-asa. Ganyan ganito. Nalimutan ko na nga yung crop protection kasi nga napatungan na siya ng animal science. Kumbaga, una mong inaalala crop protection, and then habang pagkatapos ng exam, dahil nga yung pinakalas animal science, yun talaga yung pinaka-inisip ko, animal science. Edi wala na akong pag-asa. Pag uwi namin doon sa transient namin, edi tumawag na ako kala mama ko kasi pakaramdam ko talaga hindi na ako papasa nun. Isang subject pa lang yun Pero yung 2 subject na yun. Pero nung lumabas naman yung rating neto kanina umaga, parang ang nakita ko, 980 naman yung grade ko. So, pagtaka ako paano ako nagkaroon ng 80 na grade. Bali, 20 lang yung nagkamali sa atin. Sa isip-isip ko naman, ganito kasi guys, kapag sasagot kayo sa board exam, 4 lang yung choices. So, kapag 4 yung choices mo, marunong ka mag-eliminate, na tumataas yung chance na tumama yung hula mo. Kumbaga, ito, alam ko to, hindi ito yung tamang sagot. So, tatanggalin mo isang choice, and then may 3 ka pa, tataas yung chance mo makapaghula. Meron ka ng 3.33 na chance. So, kapag nakapagtanggal ka pa ng isa, meron kang 50-50. So, yun, mas madali tumama kapag ganun ka manghula. And then, kapag na-eliminate mo pa yung isa, alam mo na hindi yun yung tamang sagot. Kahit hindi mo alam itong sagot na to na yun yung tama, dahil alam mo na mali itong 3, siguradong ito yung tamang sagot. So, ayun guys, tip na lang din yun. Kung paano manghula. Hindi manghula, paano. Kasi kapag nag-exam ka, pag nag-review ka, hindi lahat ng review mo lalabas sa board exam. Sabi nila, mga 10%, 20%. Pero sa tingin ko, mga 75% lalabas yan. Hindi nga lang sa tanong, nasa choices naman. Bali kung alam mo naman kung ano yung tamang sagot sa choices, or alam kung ano yung i-eliminate mo sa choices, so makakatulong yan guys sa pagsagot sa board exam. So, nabigla ako nung nakita ko na 80. Pero parang confident din ako. Slight lang ako na natakot sa animal science kasi mahirap talaga dun. Ano ba? Kasi nagpa-bonus pa sila ng mga scientific name. Bilang agriculturist, yung mga scientific name na basic na lang sa'yo. Lalo na
animal pa, di ba? Parang sanay na sanay ka pa lang, bata pa lang, narinig mo na. Pero yung mahirap kasi dun yung mga estrus cycle, yun talagang hindi ko talaga makakalimutan. Estrus period, ilang hours na ganito, tapos marami pang mga, talagang marami pang parang out of this world na mga question dun sa, ay hindi pala, out of the coverage na question dun sa animal science. Kumbaga parang doktor yung nagsulat ng, or parang vet yung nagsulat ng ang mga question, hindi yung agriculturist lang. So, ayun nga guys. E di, last day namin, ang haba na ng video. Last day namin yung, anong tawag na dito? Agricultural Extension at saka Agricultural Economics and Marketing. So, yung nauna dun yung Agri-Management. So, ayun guys, medyo confident naman ako kasi major ko yung, mas marami ako units na nakuha sa agri-management tsaka sa agribusiness. Kaya medyo master naman natin yan. So, pero dahil naapektuhan ako ng animal science, medyo siguro, basta gawin nyo pa rin yung best nyo kahit na pakaramdam nyo babagsak na kayo. Kasi hindi nyo pa naman nakikita yung result. So, ang nakuha ko naman yata dun is 85. Dahil nga, syempre, major natin. Or mas gamay natin yung economics. Ang lumabas naman sa exam nun is puro ano naman eh. Puro macroeconomics, kumbaga konti lang yung microeconomics. Kaya, hindi ko pa man din masyadong pinapansin yung macroeconomics nun. Kasi konti lang yung topic na pwedeng ilagay dun. Kasi nga, sa macroeconomics, madalas yung mga tariff, taxation. So, ayun yung mga lumabas. So, sa tingin ko din, pantay lamang lang talaga ng konti yung macroeconomics sa microeconomics na lumabas sa board exam. Kasi marami din ako naalala tungkol sa microeconomics. And then yung last naman is yung agricultural extension. Hindi ko paano ba to. Bali nung nag-review kami, ang ginamit namin na reference sa agricultural extension is yung galing sa school namin. Kasi guys, ang mga author ng libro sa extension, kung hindi galing sa UP, galing sa CLSU. Parang ganun, di ba? Kung baga, dalawa lang yung reference na pwede mong titingnan. Ang pagkakamali ko lang nun, ang ginamit ko lang na reference sa lahat ng pag-review ko is yung sa CLSU. Pero meron pala mga word dun na ang ginamit na reference sa board exam is yung galing sa UP. So meron sila mga word dun na hindi namin alam, may mga approach sila dun na hindi namin alam, parang ganun, di ba? May mga approach, mga technique, mga ganyan sa dahil nga bilang extension worker, mga ganyan. Iba yung ginagamit nila na approach. Hindi ayun na naman si hula. Hindi nakahula naman tayo, nakarami din tayo. And then ito pa isang pinakamahirap sa extension, kumbaga yung mga exam namin ng mga nakaraan, ano lang, 9 pages lang yung exam, di ba? 9, 10 pages, gano'n lang yung exam namin. Pero nung nandun na kami sa extension, 13 pages yung babasahin mo kasi parang comprehension yun eh, yung agricultural extension. Hindi naubos ko yung oras doon, 3 hours and 30 minutes yata. Ako na lang yata yung huling tumayo nun. Hindi ko alam, parang bad trip na rin yata yung watcher namin or instructor namin dun sa classroom. Pero okay lang yun guys, trabaho naman nila yun. Huwag kayong mahiya or mapipressure dahil kayo na lang yung nag-iisa sa classroom. And then, ayun lang guys, nakuha ko yata ang grade nun is parang 83. Galing talaga manghuli. So yun lamang guys, doon na nagtatapos yung video natin. Maraming salamat nga pala sa mga babati sa atin. Yung mga nakaabot hanggang dito, mag-comment na lang kayo sa baba. At saka maraming salamat talaga. So ngayon guys, licensed agriculturist na ako. Makapasa tayo sa board exam. Mas magiging reliable na yung mga sinasabi ko. Kasi nung nakaraan, hindi naman by experience, by literature. Kumbaga, anong tawag na dito? Galing din naman lahat sa libro at saka sa mga experiment yung mga sinasabi natin. So ngayon, professional na. So mas may incredible siguro yung at saka sana paniwalaan tayo ng tao. So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo itong video na to, alam nyo na, i-like nyo yung i-click nyo yung subscribe button tsaka i-like nyo yung video na to. So yun lamang guys, maraming salamat. Bye bye. Na miss ko talaga mag-vlog.